Una sa ating mga balita, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga natitirang bihag ng MNLF at ng mga sibilyan sa Zamboanga City. Inihayag ito ni Pangulong Aquino na nasa Zamboanga City pa rin ngayon upang personal na tutukan ang sitwasyon doon. Samantala, 6.1 billion pesos naman ang pondong inihanda ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng lungsod. Ang kabuang ulat mula sa ating kasamang si George Bandola, live mula Zamboanga City. George? Cathy, kasabay nga ng press briefing na yan ng Pangulong Benigno S. Aquino III dito po sa Zamboanga City Airport ay inihayag nitong handa pa rin namang makipag-usap ang pamahalaan. Kung handa rin daw makipag-usap ang mga nakasakabilang grupo. Ito'y bilang patutsada na rin sa grupo nitong si Nur Miswari na mas piniling mag-armas upang mapansin lamang ng pamahalaan at magkaroon nga ng tensyon na hanggang sa ngayon ay nangyayari pa rin dito po sa Zamboanga City. Ang Pangulong Benigno Aquino III hands-on pa rin sa nangyayaring sitwasyon at patuloy na nakikipag-usap sa kanyang mga security officers, lalong-lalo na sa mga cabinet members na nakatutok at personal ding sumusubaybay sa kalagayan ng ating mga kababayang naapektuhan nitong nasabing bakbakan. Ang Pangulo kanina ay personal na sumalubong sa mga kababayan nating na nasa airport at nag-aabang ng pinakakauna-unahang flight ng Philippine Airlines sa patungo ng lungsod ng Metro Manila. At ang binabanggit ng Pangulo kanina, hindi papayag ang pamahalaan, lalong-lalo na ang administrasyon na maghasik ng lagim ang mga grupong ito. Actually, sa mga pangunang bahagi nga ng usapan sana, dapat na nasa Indonesia anya itong grupong ito, pero mas ginusto nga ng mga itong kunwaring magsagawa ng kilos protesta pero armado naman pala. At binalaan din ito ang mga tao pa na magtatangkang umanib sa nasabing grupo na pag-ingatang maigi ang pag-anib dito dahil base sa mga nakuhang impormasyon ng AFP at ng Philippine National Police, matapos na sila'y dalhin dito galing ng probinsya ng Basilan, ay pinilit na pahawakin ng armas at makipaglaban sa puwersa ng pamahalaan. Ang banta ng Pangulo, mas mabigat ang puwersa ng Estado at handa itong gamitin kung kinakailangan. Walang bansaan niya na pupwedeng itolerate ang mga ganitong karahasan at kung maaari, dadagdagan pa ng pamahalaan ng puwersa nito para makita ng sambayan ng Pilipino na handang-handang ipagtanggol ng Estado ang mga kinakawawa nating mga kababayan. Ngayon nga pong araw na ito ay nagkaroon ng isang malaking sunog na naman na inihasik o pinaniniwalang inihasik ng mga rebeldeng Moro National Liberation Front Miswari Group dito po sa bahagi ng Barangay Santa Catalina at ito yung patuloy na tinututukan din ng pamahalaan sa mga oras na ito. Nagkaroon ng bakbakan kanina, isang membro ng Philippine Army, ang Tiniente, ang sinasabing tinamaan ng sniper at namatay. Base sa unang impormasyon natin, batch 2008 ng Philippine Military Academy at ito yung isang nakakalungkot na pangyayari. Pero tiniyak din ng Pangulo sa kanyang pagbisita dito o sa kanyang pananatili dito po sa Zamboanga City na hindi papayagan ng pamahalaan na mangyari muli ang ganitong insidente at patuloy na magbabantay ang pamahalaan para maiwasan na nga ang mga ganitong sitwasyon. Tama ka, Cathy, 6.1 billion pesos ang nakahanda pa sa President's Fund at ito ang gagamitin para sa rehabilitasyon nga ng mga nasabing nasalanta sa pamamagitan ng continuing relief assistance, education assistance, cash for work at pagkakaroon ng mga temporary bank houses. Ayon sa kanya, base sa pagtaya ng pamahalaan, 3.89 billion pesos ang kakailanganin para sa makapanumbalik ang Zamboanga City sa kanyang normal na pamumuhay at sobra-sobra pa ang inilaan ng pamahalaan dito. Hindi katulad nung panahon na nanalanta ang Bagyong Pablo na mas malaki ang kinakailangan. At bilang panghuli nga sa kanyang
Masasabi kong banta na ito, pero sinabihan niya ang mga membro o mga natitirang membro ng Moro National Liberation Front, sumuko na kayo at magbalik loob sa pamahalaan. Narito ang mga magkakasunod na pahayag ng Pangulong Benigno S. Aquino III. At sa aking pananaw, importante yung buhay. So magdidikta, kailan matatapos to, yung kakayahan natin, yung intelligence information natin, yung abilidad natin na mailagay o mailayo sa kapahamakan yung mga hostages na natitira. Yung tao naman maglalagay sa lahat ng mga mamayan sa panganib, talaga na mahaharapin rin ng Estado. So kung mapayapa kang harap, mapayapa kang haharapin ng gobyerno para magkaroon ng kaayusan. At yung sa English na yung permanent peace. Ulit, 3.89 billion ang tinataya kailangan natin gastusin. Meron na tayong nakahanda na 6.1 billion. So may sobra pa. Yung pati kung siguro balikan lang natin, yung Pablo, tinataya about 11 billion eh. Pero yung Pablo kasi maraming nasira na karsada, tulay, eskwelahan, etc. So dito, parang in-envision natin na yung mga community na, paano man natin sabihin, may lalagay tulad ng ibang informal settler program natin na mas maganda mga komunidad na kompleto yung pasilidad tulad ng mga classroom, tulad ng health center, tulad ng yung common spaces na tinatawag, mga para pagkaintindi ko, at least mga basketball courts, other sports facilities. So, in a sense, baka pwede pa mas maging planned yung community dahil sa nangyaring to. Na handa ang gobyerno tumugon sa lahat ng suliranin. Ito palagi ko, in a sense, unique, no? Nailipat mo or nailikas mo ang daang libo. No? At hindi kami hindi kami gumawa ng excuses kung hindi mapakain, kung hindi matugunan ng paggagamot. Siguro patunay yun na ready sila. So I'd like to, pag may nagsasabi sa akin, parang ang cool mo. No? Sabi ko, pag ito mga kasamahan mo, na lahat ay ginagampanan, yung kailangan lang gawin, na hindi mo kailangan utusang gampanan, at kung ano mang pagsubok na palaki ng palaki, natutugunan pa rin, talaga namang, di ba, napapahanga ako sa kanila at doon nagmumula yung kumpiyansa na malalampasan natin kung ano man ang pagsubok dito. Siguro baka sa lasting na lang, no? Di pa huli lahat, doon sa mga natitira na ng kalaban, na sa akin mahalaga ang buhay. Baka naman gusto nyo tignan kung mahalaga rin yung buhay nyo. At hindi pa huli lahat para tapusin to ng mabawasan yung namamatay o nasusugatan. Nasa inyong kamay. Uulitin ko lamang, 20 pa ang nasa kamay ng rebelding MNLF. Mga hostages po ito. Hindi po ba madaliin ang pamahalaan ng pagre-rescue sa mga yan, pero sa lalong madaling panahon, gagawa ng paraan ang pamahalaan para tuluyang mailigtas sa mga yan at hanggang sa tuluyang maging payapa ang sitwasyon. Patuloy naman tinutugunan ng DSWD ang pangangailangan ng mas maraming mga evacuees sa 35. I believe nadagdagan pa yung mga evacuation centers na yan dito po sa Zamboanga City. At isa pang update, meron pong 15 miyembro ng MNLF ang sumuko kani-kanina lamang sa Philippine National Police at tinanggap ito ni PNP Chief General Alan Purisima. At nagkaroon din ang ilang mga grupo ng pagkaing handog para bilang pandagdag sa ating mga puwersa ng pamahalaan dito naman sa bahagi ng Western Mindanao University. So yan po mga kaibigan ang mga pinakauling update mula po rito sa Zamboanga City kasama si Willie Hugo ng RTVM at ang RTVM of course si Joel Mamaril at Eddie Arellano para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Maraming salamat, George Bandola.